Hello bro, magandang gabi bro. Yes, magandang gabi bro. Hmm. Ah, ang tanong ko bro, yun bang maghingi tayong padasal sa mga santo bro? Kasi may nag-post kasi sa bro, sa Facebook bro na paano daw malaman ng mga santo na naghingi tayo ng padasal sa kanila wala naman sila dito sa mundo. Yun ang tanong ko bro. Okay, bigay natin kay Brother Junre ang pagsagot. Brother Junre, Pakiulit kayong tanong bro, di ko narinig. pakiulit daw Brother Bangges. Yung halimbawa, naghingi na ito ng padasal kay Mama Mary, kay San Pedro Calungsod, paano daw malaman ng ni San Pedro Calungsod na naghingi tayo ng padasal sa kanila, rebulto lang nakaharap natin. Hmm. Humingi ng padasal? What do you mean humingi ng padasal? Ikaw yung nagdarasal, nagpapabayad ka? Hindi, what I mean ba is, ibig sabihin ba, halimbawa, ako, papadasal ako, San Antonio, Yes. please pray for us. Malalaman ba daw nung santo na ikaw ay humihingi ng padasal na sabi mo kasi please pray for us? Malalaman ba niya yon? Yun ang tanong. Yes bro, dyan, nag-gets ko yun, pero ang gusto ko kasing makuha kung, kasi ang pagkaalam ko sa padasal, may bayad yan. Ano ba itong sinasabi mong padasal kapatid? Yung may bayad o yung ikaw nagdarasal sa mga santo? Halimbawa, yung nagrosaryo tayo bro. Yun lang. Supplicatory. Ang tawag dyan sa atin, supplicatory yan. Dagdag panalangin, hingi ng panalangin sa mga santo. O paano tanong mo kung paano natin malalaman na sila ay Narinig ba tayo? naririnig yan dahil merong tinatawag na perennial link, no, o yung walang putol na ugnayan, no, ng church militant tayo dito sa lupa, church suffering sa purgatorio, at church triumphant. Tandaan natin na iisa tayo sa mystical body of Christ, no? Ang mystical body of Christ composed of church militant, church suffering, at church triumphant. Ang trabaho po nating lahat, magdasal sa bawat isa, no, para sa ikakaano ng ating kapatiran, ikakaligtas ng kaluluwa. Tayo dito, pwede tayo makapanalangin doon sa purgatorio para sila ay maakyat sa langit. Ang purgatorio, ang taga-purgatorio, hindi sila pwedeng manalangin sa kanilang sarili, pero pwede silang manalangin sa atin. Ang mga nasa langit naman, both nananalangin para sa atin at sa purgatorio. So, yun po ang diwa ng communional saints or communion of saints. No, yan, pakikipagkaisa natin sa lahat ng Kristiyano, patay man o buhay. At kung talata na talagang ginagawa yan ng mga santo, no, na ang ating mga panalangin ay idinadala nila doon sa Diyos. Basahin natin, Rojando, ang Revelations 8:4. Rojando? Okay, Revelation 8:34. 8:3-4. Okay, eto sabi. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Kita mo kapatid? No? Yung mga panalangin ng mga banal, yun yung mga panalangin natin na idinaing natin sa kanila. At siyempre, yung personal panalangin din nila para sa lahat ng mga nabubuhay at ng lahat ng nasa purgatorio. So, dinidinig talaga nila ang ating mga panalangin dahil yun ay utos ng Diyos yun sa lahat ng Kristiyano, no? Buhay man o patay. Alam niyo bro, nalalaman nila bro, hingi tayo ng panalangin sa kanila. Narinig nila bro na naghingi tayo ng panalangin sa kanila bro. Yes, narinig nila dahil sila ay glorified body. No, ang isa sa mayroong
isa sa ano tawag ito, yung karakter ba tawag diyan, yung qualities ng isang glorified body. Pwede sila makapunta kahit saan gustuhin Manila at naririnig nila yung sinasabi o dinadaing no ng bawat isa. Katulad na lang nung nasa sa pagkamatay ni Lazaro. Yes. Pwede mo bang basahin, Bro Jando, yung Lucas 16, 19 hanggang 22, Bro Jando? Okay, Lucas 16, 19 hanggang 22. Ito. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakura ng mayaman. Gusto niya makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubit, dinalaan ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Continue. At habang nadurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus nakasama ni Abraham. At tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan." Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo. Oh. Ngayon, no? So, sa 23, Bro Jando, pakibasa sa ibang salin, bro, sa ang Biblia or Magandang Balita Biblia sa 23. Okay, 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Sa 24. 24. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Okay na, Bro Jando, no? So, nakalimutan ko lang yung specific verse na sinabi niya, may ano yan, parang may harang ba? Parang may bakod. So, hindi sila parehas ng lugar. No, may bakod po yan. 26. Lazaro, yung may Yes, bakod, Bro Jando. Bukod dito may malaking bangin. Yung bangin. Yan. No, so Yan. may bangin na nakapagitan. So hindi talaga sila nasa isang lugar. Pero nagka-communicate sila. 'Di ba? Alangan naman nagsigawan sila doon. Hindi 'yun kasi magkaibang sa kung babasahin natin ang doktrina doktrina Kristiyana, mayroong 4 na layer ang ikalawang buhay, no, impyerno, purgatorio, yung yung kina Abraham at sa mga bata. So hindi yun magkaparehas na lugar, pero nagkausap sila. So isa yan sa kapangyarihan ng isang glorified body, no, na pwede nila tayo ma-communicate through thoughts or through words. Yan ang isa sa kapangyarihan ng mga nasa langit. Kaya nila tayo i-communicate, kapatid. Ganda. Bro Edgar? Edgar? May kunting dagdag lang ito. No? Okay, go ahead. So, alaman natin na si San Juan siya ay natatanggap ng power. Ito ay tawag na beatific vision. So dito pa lang sa lupa ay may power na siya. Ang power na yan, ito ay matanggap ng mga santo doon sa langit. Kung nakarinig si San Juan sa lahat ng mga nilalang sa lupa, sa langit, dito pa lang siya sa lupa, nakarinig siya. Basahin mo na natin ba dyan doon sa Pahayag 5:13. Dyan doon? Okay, Pahayag 5:13, ito sabi, "At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa." Narinig niya na umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon
sa nakaupo sa trono at sa kordero ang pagpupuri ng karangal at karangalan, kalawalatian, kapangyarihan magpakailanman. Yan, dito pa lang siya sa lupa ay nagkaroon na siyang power na makarinig sa lahat ng mga nilalang sa langit. So, vice versa, kung si San Juan ay nandun na sa langit, yung power na yan ay makarinig din siya sa mga taong nandito sa lupa. So, hindi ito na mawala yung itong gahom na binigay sa ating Panginoon sa mga santo. Alam natin, yung mga taong naging santo ay parang ayun masama sa mga anghel. Yun sa Mateo 22:30 ba doon? Mateo 22:30. okay, 22:30. Ito sabi naman sa 30. Yan. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Yan. So, vice versa ba nila, yung mga anghel, ay yung mga tao na naging santo, parang may sama sa mga anghel. Alam niyo sa Tagalog? Matutulad. Matutulad sa mga anghel. So, dito sa lupa, nakita ni San Juan ang lahat ng mga nilalang. At narinig, hindi lang nakita. Yung mga pananampalataya ay na alam niya, yung dinala sa anghel. So, ano pa kaya yung nagdadasal? So, yung sa pahayag sa SBB hanggang Gs ay nakita ni San Juan yung mga kaluluwa doon sa langit na nanalangin, na nag-aas or naghingi ng yung tawag na Padre Jando, yung pinatay, yung mga pinatay, Yan ang naghingi justice. ng yun? Parang naghingi ng hustisya, di ba? Naghingi ng hustisya. So ito ay nakita ni San Juan, narinig niya yung mga ginawa nila doon sa harapan sa trono. Di ba? So, vice versa, kung dito tayo sa lupa, yun din ang marinig tayo dito. Marinig tayo dito. Lahat ng mga santo magkarinig, no? Sa ating mga sa ating pagdasal, mga kaibigan. Dahil binigyan sila ng Panginoon na power para makarinig para sa atin. Okay, ito lang ang sagot sa ating punto por puntong sagot. At saka Bro Jando, ano ko lang yung sagot ko kanina, hindi pala glorified body kasi hindi pa yun muling nabuhay. Glorified soul pa lang ibig sabihin. No, yung mga nasa langit, mga glorified soul na yun, no, nakasama ng Diyos at mayroon na po silang nature, no, nakatulad ng Diyos na makapa-communicate sa atin through thoughts. Yun lang Bro Jando, salamat. Okay, thank you, Brother Bangis. Brother Wendell. Okay, binanggit kanina ni Brad Edgar yung nakasulat sa, lalo na yung sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 25, na sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa at sila magiging tulad ng mga anghel. Tandaan natin ang mga tao na nasa langit, yung mga banal, tulad sila ng mga anghel. At alam niyo ba na ang mga anghel po, kung sila ay tulad ng mga anghel, ang mga anghel aware sa mga pangyayari dito sa lupa. At nakikita nila tayo. Bakit? Dahil sila ay mga sugo ng Diyos na ingatan tayo at gabayan tayo sa lupa. Radyando pakibasa sa Awit Kapitulo 91, versikulo 11. Okay. Awit 91, versikulo 11. Ito. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako mo paroon, tiyak kang iingatan. So, diyan pa lang,
yung argumento ng mga sulpot na sikta na dapat diretso na lang tayo sa Diyos, huwag na tayong lalapit sa mga banal, butata na sila dito. Dahil tayo itagubilin pala sa mga anghel. At tandaan natin na ang mga banal, ayon sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 25, sila'y magiging tulad din ng mga anghel. At ibig sabihin po niyan ay nalalaman talaga ng mga banal na nasa langit ang pangyayari sa lupa. Kasi Amen. tinutulungan tayo ng mga banal. Brad Jando, pakibasa sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 14. Okay, Hebreo 1:14. Ito naman sabi. Yan. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila ay mga espiritu naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So napakalinaw ang mabasa diyan na ang mga anghel sa langit ay mga tagalingkod daw sa Diyos at higit sa lahat, mga isinugo ng Diyos upang tumulong. Ginabayan pala tayo ng mga banal dito sa lupa. Kapag manalangin tayo sa mga banal, lalo na sa Tobit Kapitulo 12, versikulo 12, ang banal ang dadala sa ating panalangin doon sa presensya sa Diyos. Yun po, Brad Jando. Okay, thank you, Brother Wendell. Brother Banggis, okay na ba yun? Ayos bro, kaya bro, congratulations bro sa debate mo kanina bro, Bro Jando. Oh, to God. Narinig ko yun. To God be the glory, brother. Oh, Wala yung kapat mo bro. Parang ano lang yun. Bro, salamat bro. Kanang yung aking talakayan kanina, kabusis niya si Mel Magdaraog. Pero hindi si Mel yun. Okay, din naman tayo sa isa naman, tatanong naman si Arnolfo Sian. Arnolfo Sian, good evening. Arnolfo Sian. Brad, good evening. Ako po si Arno Pusyan ng Iloilo City. I would like to address this question sa kay Brother Wendell. Brad Wendell, kasi magte-transfer kami ng bahay. So hindi ko alam yung ang area na yun kung infested ba o ano o wala namang balita na ganun. Pero Brad Wendell, ano po ba yung ma-advise mo na pag nag-transfer kami sa place na yon? Okay, nandito kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa? Nandito kami sa Pilipinas. Okay. Mag-transfer. Yung bahay na yan, kayo ang nagpatayo, yung lilipatan ninyo o nabili niyo? Ganito kasi Brad, kasi yung bahay na yon parang pinatayo nila pero hindi natapos kasi nag-pandemic. Nagre-renta sila sa amin. So hindi sila nakabayad. Ang sabi nila ibili na lang yung yung bahay sa amin na lang. So yun, bali na namin, i-renovate na lang at saka papaguhin na lang. Okay. Una, wala kayong personal knowledge nang itinayo yung mga haligi na yan, nilagyan ba yan ng mga barya o mayroon bang naganap na padugo, wala kayong personal knowledge tungkol dyan. So mas mabuti siguro kung sa diocese ninyo meron kayong exorcist o kahit paris priest hindi exorcist, pwede na siyang pwede ang paris priest na i-break, mas mabuti i-break ang consecration bago i-bless ang bahay. Okay lang Brad yung yung ordinary priest even though it is not exorcist. Yes. Okay. Basta parish priest po siya sa inyo, pwede at siya may authority niyan. Okay. And then Brad, kasi narinig ko na para bang na magkuha ka daw ng holy exorcism salt at saka i-buried mo sa lupa. O pagkatapos ng blessing ang kapatid, pagkatapos ng blessing ng pare, pwede mo yung four corners ng bahay mo, maglibing ka ng, pwede isali mo yung
exorcise oil, exorcise Oil. medal, exorcise soap sa four corners ng bahay mo. Teka muna, sinusulat ko kasi we have oil, medal, and what's the, ano yung isa? Salt? Salt, no? Exorcise soap, yes. Okay. So, i-ano ko lang, i-board ko lang Ilagay sa mo ano, sa silopin. Ilagay mo sa silopin at ilibing mo. cellophane. Okay. So, is it that is individually? Mm-mm-mm. Okay. Sige, kasi meron din akong libro ni Father Sikia yun. Nabili ko din. So, yun ang dinadasal Pwede yan namin gamitin ng every panic. night. Then pagkatapos sa blessing, kapatid, pagkatapos sa blessing, mayroong part sa aklat ni Father Sikia na pwedeng ikaw ang magbasa, yung consecration sa entire na family, sa buong pamilya. Teka muna. Consecration. Consecration of the family to the Sacred Heart and Immaculate family. Sacred Heart and Immaculate Heart of Mary. Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Immaculate Heart of Mary. Okay. Brad, i-wrap up lang, no? I-board yung oil medal sa four corners ng ng bahay ng Borsa. Okay. And then we're going to pray the consecration of Sacred Heart of Jesus and Immaculate Yung Heart of Mary. consecration, parang ang nakasulat yon, pamagat consecration of the family. Okay. Sige. Brad, thank you, Brad. You're welcome. Okay. Salamat po. Brother Jendo, salamat po. Okay, thank you, Brother Arnulfo Sian. Dito naman ako sa isa pa na Bro Janto, Yes! yung ano nga pala natin, kahapon pa na wala sa isip natin, yung sinasabi mo, may nagtanong sa'yo tungkol dun sa Oh, magkasama sila, pero sila na-text mo ba na kung kailan natin sasagutin yon? sabi ko mamayang gabi sa live pero hindi mo nasagot. So, sagutin mo ngayon. Ngayon natin nanuin ba yun? Pwede mong ano yun dyan uli, Itagalog, Bisaya at Itagalog mo dyan. Wala ako nun. Sinin ko yon. Sige. Oo, baka na cellphone dito, gamit ko ngayon. Oh, sige, silipin ko na lang yung sinend ko sa iyo na message, andun yun eh. Wait lang, bubukas muna ako rito ng messenger. Di mo makita sa iyo. Angel, teka, dami dito. Hanapin ko po na yung sa iyo. Okay. Kung pwede, puro ano yun na lang natin bukas, kung makakaano yung umpisan, siya yung priority natin bukas, tapos i-text mo para makinig siya. Bukas na lang. Isisend ko lang sa kanya yung na sabihin ko lang sinagot at sinagot tapos teka ba't hindi kita makita dito? Bro Angel. Teka ha. Ba't hindi kita makita? Bro Angel. Ayun, Bro Angel Santos. Okay. Sabi ganito. Good afternoon, Bro Jando. Sana mapansin mo ang message ko at mabigyan ng sagot. Ang mga di kasal sa simbahan, ngunit civilly married naman, naninirahang magkasama sa iisang bahay, iisang kwarto, but no sexual act dahil malabo pa ang church wedding nang dahil sa magkaiba ang pananiniwalaan. Hindi pa rin ba pwede tumanggap ng Eucharist ang either husband or ang wife? Brother Angel, pag-sagot. Sino po yung nag-aano dyan? Yung asawa lalaki? Ang nagtatanong ay si Harlene Faith. Yung babae po, no, yung asawa. Okay, kasi ang pinag-uusapan dito kasi yung communion, no? Pagdating sa communion, sister, kung nakikinig ka man, although alam namin i-forward ito sa'yo, tandaan po natin, hindi lahat ng nabautismuhan na Katoliko ay pwedeng mag-communion. Even pinag-uusapan adultery, sex outside marriage, hindi lang po 'yon, no? So
Ang pinag-uusapan kasi dito yung sinasabing mo mag-communion, no? So tandaan po natin, marami tayong i-consider yan. Hindi lang naman nagkakasalang tao. Sige, sabihin na natin na although ewan ko kung sino maniniwala, sabi mo magkasama kayo sa isang kwarto without having sex. So medyo delikado yon kasi yung tendency to sin napakalapit kasi magkatabi na kayo no, tapos nasa sa inyo na lang yon. Pero kung talagang hindi kayo nagsisex, well, ano kayo sa fornication, medyo hindi kayo guilty ron, but tandaan po natin, no, hindi lang naman doon yun. So yung fornication is part of lust. And 7 yung tandaan natin, sa deadly sin pa lang na capital sin, 7 na kaagad yon. Ano yon? Yung pride. Pride, avarice. Anong avarice? Yung kasakiman, no? Tapos, yung L. Ano yung L? Yung lust. No? Isa lang yung sa 7. May gluttony pa, may anger pa, may sloth pa, nakatamaran. Napakarami pong ano yan. Napakarami kasi i-consider. Kahit sabihin mo, okay, hindi naman kami nagsisex eh. Pero tingnan nyo, baka mayroon kang problema rito. Baka yun nga, yung kasakiman mo. Baka may bisyo ka. Baka naman napakarami ko consider. Yung katamaran sa pagsisimba o may humingi ng tulong sa'yo, hindi mo tinulungan, sin of omission. In other words, marami po tayong i-consider for us para makareceive ng communion. Kasi pinag-uusapan dito, pwede ka na ba mag-communion? So we need to examine our conscience here. Hindi po lahat kahit nga naman kahit hindi po ang sitwasyon nyo, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi po lahat ng mga nabautismong Katoliko pwede magkumpisal unless there is a very, very basic pero mahigpit na requirements ng simbahan diyan. Ano yon? You should be in a state of sanctifying grace before you can receive communion. So doon pala, tingnan po natin yon, no? So kung alam natin na malinis ang konsensya natin, examine our conscience, baka pwede. But meron pa rin consideration po yan, no? Na-research ko rito sa Catholic Answers. Ang problema pa po dyan, okay, may tinatawag na sin of scandal. Ano yung sin of scandal? Pag sinabi mong sin of scandal, basahin nga po natin, may CCC ka ba dyan na pwedeng ano yun, bro? 2284? CCC. Okay, magbukas muna ako ng CCC para maano natin, no? Okay. Para po sa lahat, no, ito po yung baka may mga nagsasama dyan. Ang tawag sa atin dyan sa Catholic Church, ang tawag dyan, cohabitation. Ano yung cohabitation? Yung pagsasama ng tao. It's either married or not. Kayo, you're not married because you're civil. So, cohabitation yon, magkasama kayo sa isang bubong, hindi nga kayo nagsisex, pero mayroong isang kasalanan na pwedeng na nangyayari dito. Sin of scandal, sabi rito sa Catholic Answers na na-research ko. CCC 2284 po. Ayan, sabi dyan, scandal is an attitude or behavior which leads another to do evil. The person who gives scandal becomes his neighbor's tempter. He damages virtue and integrity. He may even draw his brother into spiritual death. Scandal is a grave offense if by deed or omission another is deliberately led into a grave offense. So in other words, sa Tagalog po, pag sinabing scandal, nalaman ng kapitbahay mo, nagsasama kayo, ito po ay magiging sanhi ng pagiging modelo nyo sa pagsasama nyong hindi kasal. So gagayahin kayo ng ibang tao. That's the scandal ayon sa Catechism. So yun ang isa sa mga kasalanan nyo rin na isa pa na pwedeng pag-isipan nyo po ito. Ito po ay galing sa church, no? Hindi ko po idea to. Ang nangyayari dito, ang tawag po dyan yung sanhi ng pagkakasala. Magiging sanhi ka. Bakit? Kasi nagsasama kayo, hindi kayo kasal. Whether you doing it or not, whether you having sex or not, nagsasama pa rin kayo. Kaya sabi sa CCC 2284, that's a scandal, grave
matters. Ibig sabihin, pag ginaya kayo ng mga bata, nagsama rin sila dahil nakikita kayong nagkasamang hindi kasal, gagayahin. Itong gagaya sa inyo, magkakaroon ng fornication, mortal sin, mag-communion sila, wala silang idea. And that's ang tawag yan sanhi ng pagkakasala. Biblical, mayroon ba? Yes. Lucas po, chapter 17, verse 1 to 2. Mga sanhi ng pagkakasala, mas matinding parusa. Okay, 17:1 to 2. Ito naman sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapiin ng taong pinanggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa lieg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Yan ang delikado dyan. Magiging sanhi kayo ng pagkakasala because ang ginagawa nyo, nagsasama kayo whether you're having sex or not, nagsasama kayo, nakikita po ng ibang tao yan, gagayahin kayo, and kayo po ang nagiging sanhi ng pagkakasala. Sabi mismo ni Jesus sa kanyang bibig niyo, sinabi niya mismo na turo niya yun na ang mga nagsanhi ng pagkakasala, pinanggagalingan ng kasalanan, ay mas matindi po ang parusa. So doon pa lang po medyo delikado na rin yon. So yun ang sagot natin dyan, hindi lang po because you're outside marriage or sex outside marriage, hindi kayo nagsisex, hindi lang po in consideration yon. Marami po tayong examine our conscience, pati yung sin of scandal at marami pa pong iba. So pag-isipan po natin. So for now, the best thing to do muna is ikumpisal nyo po lahat ng nagawa nyo munang kasalanan, and then pag-isipan nyo kung dapat pa kayong magsama because the tendency of commit sin nandun. Yung concupiscence. Matindi kasi magkasama kayo, magkatabi kayo sa kwarto eh. So yun ang inaavoid po ng simbahan natin. For now, iwag ka muna pong mag-communion until you need to separate muna to each other. Kailangan nyo magpakasal sa pari. Kahit kapari po, kausapin nyo ngayon, yan din po ang i-advise sa inyo. You need to separate each other as long as kahit walang sexual, yung sin of scandal nandun din po. Yun lang po, sana naintindihan natin. Maraming salamat po. Okay, meron din meron mixed marriage ang Katoliko. Iba yung ano niya. Oh, yes, iba niya pala. Yun ang dahilan ba't hanggang ngayon hindi pa sila kasal. That's another thing. So problema rin yun. Buti kung makukonvince niya agad yun, no? But right now, you're committing sin of scandal, and at the same time, yung iba pang mga kasalanan natin, napakarami yan. Kahit nga yung may galit ka sa kapwa, may kagalit ka, pati nga po yung hindi pagbabayad ng tax, biblical yan. Dapat magbayad ng tax. Napakarami, mga pagmumura, paglalasing, even pagsiselos, our mortal sin, ang dami po. So we need to consider all those things bago po tayo mag-communion. We need to go to the confession, even not this about relationship, about sex, marami pa po yan na i-examine ng conscience natin. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you Brother Angel. At tumudaw tayo sa next na matatanong naman, si Lopez Monalin. Lopez Monalin, good evening. Hello, good evening bro Jando. Yes, good evening Bro Lopez. Doon sa hilot-hilot magtatanong ako kasi ako marunong din ako manghilot. Kaya lang di man ko yung sa gusto ko lang hilotin din. Anong tanong mo doon, bro? Ano yung kanina parang pinagbabawal? Ano ba yun? Bigyan natin ng pagsagot kay Brother Brother Wendell. Brother Wendell? Ayari. Brother Wen? Okay. Ang hilot na mariing ipinagbabawal kung ito'y may kaugnayan sa occultism, pangtatawas, yung tinatawag na yung iba na malinaw sa pangtatawas, yung tinatawag na bulong. So, yun ang hilot na mariing ipinagbawal. Lalo na kung ang naghilot, halimbawa,
merong mga habak o anting-anting, maring pinagbabawal yan. May contamination ba na pwedeng mangyari kung ang nanghilot ay open ang psychic abilities o third eye? Meron din. At may malaking contamination pag ang nahilot ay open din ang psychic abilities. Yun po, kapatid. Hindi kasi bro Wendell, yung ako kasi mahilig ako magpahilot. Kasi yung katawan ko, yung parang maraming lamig-lamig. Ngayon, bandang huli, ngayon, parang natuto na rin ako manghilot. Pati mga pilay, nalalaman ko na tuloy. Pero ayaw ko yung bigyan ako ng pera pagkatapos ko manghilot. Burundel? Careful talaga sa ganyan, kapatid, dahil tandaan natin yung mama ng isang pare dito na matagal na ng hilot, yun lang, hilot lang, at maraming na gumagaling sa mga lumalapit sa kanya hanggang umabot sa punto na yung anak babae niya ay napossessed. No? At yung isang exorcist namin ang nag-handle niyan sa case nila, pero sa grabe ng demonic possession, namatay talaga, no? Yung kapatid sa pare. So, hilot lang yon. Hilot. Sinabihan siya ng anak niya na, pare, itigil mo na yung panghihilot mo. Tigil mo na yan. So, di pa niya tinigil. Dumating sa punto na yung asawa niyang laki nagkasakit. Di nila kung ano talaga yung sakit, dahil ang taas ng lagnat, kahit anong gamot na ibinigay ng doktor, di talaga magiging mawala yung lagnat. May kaugnayan pala sa kanyang hilot. So, kung magiging manghihilot, dapat din tingnan. Yung mga ninuno ninyo noon, wala bang mga ninuno na manghihilot din o mangtatawas? Dahil pag ang hilot ay magiging contamination sa mga nag-una, ukol na yan. At may lumapit sa office namin, yung lalaki gusto niya ipa-pre-over yung misis niya. Dahil paulit-ulit na lang sila na nagbalik sa doktor at walang finding ang doktor sa sakit ng misis niya. Okay. Bago lang kami sa ministry yun, di agad na diagnose, di na interview. Sige, pray over lang. Yun ang pakay. Pray over. Nang nagsimula na kami sa pray over, abay, nag-react yung lalaki, yung asawa. Siya pala ang matawag na walking possessed. Bakit? Hindi siya ng gamot. Imagine na, hindi siya ng gamot. Hindi siya ng hilot. Hindi siya ng hilot. Pero, pinakitaan siya ng bata alas 12 ng gabi na bigla siya, bakit may bata sa loob ng bahay nila? So, yun ang pahiwatig, open pa na ang kanyang psychic ability. Sabi ng bata, umano, pagkatapos nag-react kasi siya, pagkatapos nag-interview kami para sa kanya, sabi ng bata umano na nung manggamot ka, mayroong malaking puno diyan katabi sa paaralan, pasok ka diyan Huwebes, lalabas ka ng Biyernes. Pero parang makapasok ka, sigaw ka lang. Kaibigan, yun ang isigaw mo. Buksan ka, makapasok ka. Ayaw ng asawa na manggamot siya. Ayaw ng asawa na manggamot. So, hindi talaga niya tinupad na pupunta siya sa malaking puno.
at sisigaw ng kaibigan. Ang nangyari, yung kaniyang asawa ang nagkasakit na hindi talaga madiagnose ng doktor. No? Kaya dinala sa office. At nang dinala sa office, healing prayer lang sana, yung lalaki ay nag-react. So ano po bang kaugnayan dito? Mag-ingat sa yung pagiging manghihilot, mag-ingat, no? Tingnan din ang saling lahi, yung mga ninono. Wala bang mga nag-una noon na gumagawa ng mga panghihilot o may kaugnayan sa bulong-bulong? Dahil pag may gumagawa noon, malaking posibilidad na yung ginawa mo ay may kaugnayan sa kanila. Di mas lalong umano yung ano ko bro Windel nga natuklasan ko dito sa punto por punto yung nag-publish na ako ng ano ng mga sacramental yung olive oil, yung water at saka yung asin. Parang mas lalong lumakas yung ano ko pag maghilot ako. Pero yung mga ninuno namin mga kumbaga mga yung laki sa baroy kumbaga tinatawag yung sa mga agi-agimat. Oh, so Namin. ibig sabihin may kaugnayan yan sa mga ninuno mo. Careful talaga sa ganyan kapatid. Advice ko, dapat itigil mo muna yan at i-renounce yan dahil parang may kaugnayan talaga yan sa mga anting-anting ng mga ninuno mo. Kasi yung mga ano namin dati kahit sa mga puno ng mga baliti, mga balon dyan sa mga taga-Mulabi kasi sila eh. May mga Malapit lang na dito sa Osamis, ha? Oo, ang daming cases dyan sa Malabi. No? Meron pa yung case na isang paaralan nagkaroon ng case of demonic possession. Dahil diyan sa mga anting-anting. ako nagkaroon ako dati pero kusa man nawala yun. Yung tad-tad. So kahit pa kusa nawala, kung di mo talaga na-renounce, nanatili pa rin yun. No? Kahit pa itinapon mo na yon dahil sumangguni ka, nanatili pa rin yun. Kailangan talaga yon maikumpisal at ma-renounce mo. At together with the family, dapat mag-rosary kayo. Pero na ano ko na yung Brother Windel na ikumpisal ko na yung pari naman na kinumpisalan ko dito sa may Sampaloc. Sabi niya yung mga anting-anting makatulong din yan sa atin dito. Niya pa likas na yan dito sa Pilipinas. Naku, yan talaga ang problema kapatid. No? Dahil dami mga pare walang background sa spiritual warfare. Kaya may mga pare na sabi nga ng isang pare na nag-message sa akin, meron pa siyang kakilalang Monsignor Omano na lumapit sa albularyo. So, dahil marami, hindi alam nila na bawal pala yan. Maliban lang sa connected sa Ministry of Liberation. So, kaya, kung tungkol na sa anting-anting at kung mangungumpisal kayo sa lahat ng mga nagsusubaybay dito, kung tungkol na sa mga anting-anting, albularyo, dapat lapitan nyo ang exorcist. Kasi gulat nga rin ako sa pare dito sa ano Brother Windel dito sa Sampaloc. Ganun yung ano niya sa akin, sabi ko, sabi ko mukhang ano to sa punto por punto ah. Sabi niya, ano na kasi ng ating mga ninuno yan, parang na ano niya, pero sabi niya makatulong din yan sa atin kung ano ba, may magbalak, makatulong. Sabi sa akin. Yun ang problema, no? Kung hindi aware ang ministro mismo, paano niya magabayan ang kaniyang mga karnero sa pastol kung hindi niya alam talaga. Ito kasi ang common na problema, no?
Sa lahat ng mga nagsusubaybay, alam ko na maraming mga pari nagsusubaybay sa atin ngayon, mga madre. Ibalik ko yung share, yung paulit-ulit na i-share nila ni Father Jusis at Father Winston Cabading. Mga kapatid, ang pare, nandyan siya sa buhay ng bawat sumasampalataya sa panahon ng binyag. Nandyan siya sa buhay sa sumasampalataya sa panahon ng kumpil. Nandyan siya sa buhay sa mga sumasampalataya sa panahon ng confession. Nandyan siya sa buhay sa sumasampalataya sa panahon ng anointing of the sick. Pero, pag ang sumasampalataya ay nagkausog o kaya'y may demonic harassment, nasaan ang pare? Iyon ang sabi ni Father Winston Cabading. Para bang, sige, yung iba, punta na lang kayo sa albularyo. Para bang mas makapangyarihan ang Diyos ng okultismo sa Diyos ng pare. Bakit ganito? Dahil sa matagal ng panahon, ang Ministry of Liberation, ang exorcism at ang angelology, demonology, wala na sa seminaryo. The almost forgotten ministries, the ministry of healing and deliverance, exorcism. Buti na lang na sa pamamagitan ng mga sa kilos ng banal na espiritu nila ni Father Jusis at ibang mga exorcist, ngayon na meron ng first center in Asia, no? Para sa paggabay ng mga maiturong exorcist sa bawat diocese. Bakit meron ng mga dalubhasa na magturo sa mga kaparian na maturo ng obispo na exorcist? Dahil noon merong exorcist umano, merong exorcist na itinuro ng obispo, ngunit gumagawa ng taliwas. Halimbawa, yung apdo ng isda ginagamit ng exorcist para pataboy ng demonyo. Para bang nangunguha siya doon sa sirak. Pero wala yan sa ritual. Wala yan sa ritual. Kaya sa pamamagitan ng mga dalawhasa ngayon, meron ng gagabay. At i-announce ko pala ang PACHI, Philippine Association of Catholic Exorcists, sa 2023 ang pagtitip. Wag na lang dahil sikreto pala din. Okay? So, Brother Yes, Windel, kasi yung kadalasan nihilot ko, yung anak ko, yung kadalasan mga pamilya ko, yung may mga pilay, ako tagahilot man. Ano ko muna. Hindi rin gagaling kasi kung anong painom ng gamot pag hindi mahilot. Pag may pilay kung meron kang exorcism oil, yun lang ang ihaplos mo at ipainom mo. Pero dapat kapatid, dahil yung kaugnayan ninyo, meron talaga kayong mga anting-anting yung mga ninono mo, yung sabi mo, sa kanina, ano yun? Maayong laki sa baroy? sabi lang, may lang. Dapat talaga, buong pamilya, magrosary kayo. Kasi may mga tiyuhin ako dati, nagsungag yung dalawang kalabaw. Pinanghawakan lang yung usok ng kalabaw pero nagano na pala sa orasyon. Magrosary kayo na buong pamilya niyo, kapatid. Malaking tulong yan. Okay. So, okay na ba yun, Brother Lopez? Okay na po. Thank you very much, Brother Windel and Bro Jando. Okay. Salamat. Thank you, Brother Lopez. So, lipat naman ako dito sa tatanong naman, si Oppo A71. Oppo A71, 2018. Hello? Hello. Hello. Itanong ko lang bro tungkol sa ano ba yung mga santo, may santo ba na maididebuto na to for business purpose ba? Ay, wala.
Ewan ko. Brother John Ray, o Wendell, Brother Edgar, meron bang kanto na para pang negosyo? Patingin ko, wala eh. Meron ba? Hello bro. Oh, meron ba? Oh, mayroon talaga bro dito no. Kalimutan ko pangalan na nandiyan sa ito ko. Mga engineers, so, mga businessman dyan. Mayroong mga sa mga doktor. Mayroon din. Kalimutan ko pangalan brother dyan to. Nandiyan sa bag o sa Brad Jando, Yes, Brother Wendell. i-research mo si Saint Humubunus. Teka ha. Nakanunay siya January 12, 1199 ni Pope Innocent. Oh. Search natin. Wait lang. Okay, nasan ba yun po? Saint Humubunus. Okay. Ano yung panga? Humubunus. Bonus. Okay, try natin i-search. Patron siya ng mga business people. Search natin ha. Saint Homo Bonus. Ito. Saint Homo Bonus. Natin. Saint Homo Bonus is the patron saint of business people, tailors, shoemakers, and cloth workers, as well as of Cremona, Italy. He was canonized in 1199 at the urgent request of the citizens of Cremona. He died on November 13, 1197, and his feast day is celebrated on November 13. Ayan, Saint Homo Bonus. Okay, yun ang sagot, Brother Oppo A71. Okay na ba yun? Follow-up question po. Paano ba yung i-intention ba natin yung pagro-rosary natin, Silbi, sa Bisaya, ipahinungod niya ba? Yun ba yung pag-didebosyon sa kanya? Brother Angel? Wala po si Brother Angel. Brother Edgar? Hello, brother. Ay, ayun. Brother Angel, yung ano ba? Yung tanong daw, pagkailan tanong mo ulit, ay, Oppo A71, nakalimutan ko. Ano ba natin siya i-devotion? Yung tulad ng nagro-rosary tayo kay Mama Mary, yung rosary ba natin na palagi natin dinadasal tuwing gabi, yun ba ang ialay sa kanya para siya po ay maging matatawag na devotion natin? Yes, yung mismong rosary is a devotional prayer. So, tinatawag din po siyang meditational prayer. And pag mayroon kayong hinihiling in between the mystery, pwede nyo pong isingit yun kung ano man yung personal needs nyo. Yun po, mismo, devotional prayer po ang rosary din po. Yun po yung ialay kay Saint Homo Bonus? No, you can offer direct your prayer to no. Iba naman po yun, diretso po kayo sa kanya, pwede kayong magdasal sa kanya, personal prayer. Pero kay Mama Mary, pwede kung isingit niya na lang yun in between of the mystery. Pwede niyo po siguro isingit yun. Saint Homo Bonus, please pray for us, pray for our business. Pwede po, isingit na lang. But yung mismong rosary, devotional prayer, meditational prayer, so marami pong tawag sa atin. And you can insert personal prayer po. Okay po. Okay po. Okay na yan? At may karagdagan lang po akong pangalawa, Bro Jando, kung Last na lang yan, bro. Dahil last gist na. sana sa susunod na makapasok ako linggo, Ano? ako kay Indel at sana yung mga Bisaya, dahil po yun para sa papa ko ba na isang manggagamot,
para maintindihan niya kung ano yung doktrina natin at yung panggamot na iwan ko ba sa hindi naman yung turo sa simbahan. Bisaya ang gusto mo, Bisaya. O di papanoorin ko yung papa ko na isang manggagamot. Ganito na lang. Ang gusto mo sumagot sa Brother Wendell? Oh, Ganito na lang. Mag-schedule na lang tayo via video call. Kontakin natin si Brother Wendell at doon niya kakausapin yung tatay mo sa Bisaya. Kasi sa punto por punto, dapat Tagalog. Kasi pag magbibisaya, hindi maintindihan ng mga Tagalog. okay po. Ano na lang siguro, chat mo lang ako sa Facebook ko, JD Alabado, para mag-schedule tayo kung saan tanungin natin Brother Wendell sa wikang Bisaya at sasagot siya sa wikang Bisaya para sa exclusively sa tatay mo na albularyo. Okay. Thank you, brother Oppo A71 at pasensya na po doon sa mga naabutan po sa oras. No, Brother Pluma, Baitata, Ate Meg Silva, Luis iPhone, Ninita Buscanyo, at saka Lolo Angelia. Pasensya na po kayo dahil umabot na po tayo sa ating oras. Kaya ko na lang Brother Wendell para sa kanyang huling mensahe, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat nating mga kapatid na patuloy nagsubaybay sa ating punto por punto. Sana magpatuloy kayo at i-share ninyo ito lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko. Tandaan natin yung karamihan ng mga kaanib sa sulpot na sikta, lalo na sa Iglesia ni Cristo, bawat miyembro dapat sila makaakay isa sa isang taon. Yon ang kanilang target. Bawat may bunga sila. Dapat may bunga sila. Kaya kung ginawa yan ng mga hindi tunay na sekta, bakit hindi po natin yan pwedeng gawin? Di po ba natin kaya na mag-akay, lalo na sa mga Katoliko na mahina ang kanilang pananampalataya sa ating simbahan? Mas madali ang ating gawin. Bakit? Yung kaanib natin ay ating iaakay para sila'y malaman nila ang tamang pananampalataya. Fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Yun po, Brother General. Okay, thank you, Brother Wendell. Okay, so yun na po. At kailangan na po natin na magtapos, no? Mag-closing prayer na po tayo. Pasensya na po doon sa hindi naabutan ng oras. Pero balik tayo ngayong Martes ng gabi. And wala po tayong live bukas ng gabi, no? So abangan nyo po bukas ng gabi. Meron po tayo video presentation, The Armageddon, kung saan magtuturo si Brother Edgar Logan at saka si James Consinsino. Okay, so maraming salamat po at paalam na po sa inyo.